puntahan natin muna dito tayo sa kontrobersiya involving kay Babes Romualdez, ang ambassador to the US, hinggil po sa pagpapaimbestiga sa kanya ng Malacanang na kung ito po ay may authenticity at may basis ang dokumento, sapagkat pinorward lang po sa akin, and let me read the document, kung ano po ang nilalaman nitong dokumento upang maintindihan niyo po ang mga issues na ito. And I would like Narina, member for 8 months. 8 months member na ka Eric, happy 8 months sorry. Thank you po, Ma'am Narina. Salamat kaayo. Okay, let's proceed. Thank you for holding on. Office of the President, I assume that this document is authentic, no? Wala naman po akong other sources to verify. So I assume na ito po ay authentic. Kung hindi authentic, di pasubalian at itatanggi ito ng Malacanang, ng Office of the President. Pero babasahin ko pa rin, no? Kasi controversial figure talaga ito si Ambassador Babes Romualdez, ang ating Philippine Ambassador to the US na naka-base sa Washington, no? Office of the President, Malacanang, no? Received Department of Foreign Affairs, pinadala bali September 29, 2025. Okay. First endorsement. Ito po nakalagay. Bali galing ito sa Office of the President. Respectfully referred to Honorable Maria Teresa Lazaro, ito yung DFA Secretary, Secretary of the Department of Foreign Affairs. Address 2330 Roas Boulevard, Pasay City. Ano ito? For appropriate action, the anonymous complaint with case number, ito may case number, OP IAD-23J-025. Ibig sabihin po inireklamo sa Office of the President. Kaya OP. OP-IAD-23-J025. Yan pong case number. Against Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ito po si Babes Romualdez. For alleged corruption, grave abuse of authority, and grave misconduct. So, seryoso po ito na pagbubulgar, at ito ay nanggaling sa endorsement letter forwarded by the Office of the President papunta po sa Secretary of the Department of Foreign Affairs, Secretary Lazaro. The referral should not be interpreted, as I go on with the letter. The referral should not be interpreted in any way as favoring any person or influencing any finding on the matter, and the anonymous complainant should be evaluated following applicable laws, rules, and regulations. Advice on the action taken will be highly appreciated. Thank you very much. Ang pumirma po, Attorney Annalisa Logan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Bata-bata po ito ni Lisa Araneta Marcos, no? Bata-bata ni Lamto. At naging kandidato to para sa ombudsman, pero hindi siya na-appoint ni Marcos Jr. sapagkat mas sip-sip at mas marumi maglaro. Possibly, si Boyeng Rimulya, kaya nga tinitira na niya ngayon ang Duterte political camp. Copy furnished, no? Wala pa si Boyeng nito. Honorable Dante Vargas, Acting Ombudsman, Office of the Ombudsman, Agham Road, Diliman, Quezon City. So I am looking at the endorsement letter of an anonymous complaint na mayroon pong case number referred to Department of Foreign Affairs Secretary hinggil po sa katiwalian at iskandalong kinasasangkutan ng second cousin nila Marcos at I think pinsan ito ni Romualdez. Pero bakit naging second cousin ni Marcos si Babes Romualdez, no? According to reports na nakuha ko. At siya po ay nagsisilbi, itong si Babes Romualdez, bilang Ambassador of the Philippines to the United States. Okay. Ano po ang pinagmulan nitong complaint regarding kay Babes Romualdez, ang Ambassador ng Pilipinas? Ito po, babasahin ko.
ang kanyang kinasasangkutan. No? This is exclusive ngayon na lumalabas na hindi na mapigilan ni Marcos, sumasabog ang mga kontrobersiya kagaya po nito ng kinasasangkutan ng kanyang pinsan. Okay. The case stemmed from abuse of authority na ginawa ni Ambassador Babes Romualdez, in which he is being alleged to be acting as a political broker and receiving lucrative kickbacks. The way these allegations were also alleged against Martin Tambaluslo sa Okada case, sa Delaware County Court case, wherein 39 pages of or 39 times na na-mention sa dokumento ng kaso ng Okada, si Martin Romualdez as facilitator ng bribery operations. Ito, ganun din. Ina-allege dito sa informasyon na natanggap ni Ka Eric that Ambassador Babes Romualdez nag-act bilang political broker in behalf, kunwari kay Marcos, dahil ambassador nga siya, no? At nagdi-demand o nagtumatanggap ng kickback. Arranged a meeting between Starlink reseller, Starlink kay Elon Musk, no? Data Lake and Marcos Jr. And allegedly, nagkolekta siya, alleged ito he can deny this, 28 million pesos through Weber Shandwick. Ibig sabihin po, parang naging fixer at taga-facilitate ng diskarte si Babes Romualdez. Inareglo niya na makapag-meeting si Marcos Jr. at ang representative at distributor ng Starlink satellite and internet business, which is owned by ang Starlink by Elon Musk, at ang distributor or reseller ay ang Data Lake, at si Marcos Jr. ay nakipag-meeting. Hindi na ilagay, pero ang sabi dito 2023, at ang lumabas na facilitator itong si Romualdez, si Babes Romualdez. At allegedly, nakatanggap siya ng 28 million pesos na kickback o kaya dirty money. Yun pong ibig sabihin yan binigyan siya para supposedly pumasok, most likely, ang Starlink computer participation, internet participation sa Pilipinas. At para makapasok yan, ang nagsilbing broker at tagapamagitan for money. Ginawa niya yon si Babes Romualdez. And this is an act of graft and corrupt practice. Kaya nga siya nireklamo. Tapos may report na lumabas na at na-involve nga siya. And ito ay nanggaling mismo sa loob ng Malacanang na information na pinadala sa akin sapagkat hindi na nila matiis ang pagsabog ng mga kontrobersyang ito na kung saan nagagamit ang poder o koneksyon kay Marcos Jr. Ito pa ang sabi ng nagpadala ng message. This is not the first time that Ambassador Romualdez received kickbacks from arranging business meetings supposedly for the President. And during the visit of President Marcos in July 2025 to the US, he also used his power, si Babes Romualdez, to arrange meetings with businessmen, and he received some allegedly huge kickbacks or kagaya po ng ginawa ng Data Lake Starlink distributor. And ganyan din po ang allegation sa kanya kung bakit itinulak ni Babes Romualdez ang papel ng Pilipinas para po doon sa transit point ng mga Afghan nationals na mga mahigit kumulang ay mga 50,000 ang papasukin sa Pilipinas. Siya po ang nag-ariglo, parang broker siya ng Amerika. So, ito po ay isang krimen. At kung totoo ito, inaabuso pala ni Babes Romualdez ang kanyang koneksyon kay Marcos at pinabayaan lang ni Marcos. Pero ngayon, dahil hindi na ito mapigilan, napilitan silang i-forward ang complaint ng anonymous complainant na dumapo sa Office of the President. The reason na ngayon po ay pinapaimbestigahan na mismo ng Office of the President through
the Department of Foreign Affairs and possibly the Ombudsman. Itong si US Ambassador Babes Romualdez. Ang tanong, at the height of this, pangatlo na ito, strike 3 na ito, ni Babes Romualdez, at marami pa akong naririnig, na pati sa mga mining operation sa Mindanao, nakikialam ito. At isa pa nilang tiyahin, no, na nagngangalan, tiyahin or first cousin, na nagngangalang Nina. Okay, na-meet ko rin ito sa US. So itong mga pamilyang Romualdez na ito, at ginagamit nila ang koneksyon nila kay Marcos, ngayon ay sumasabog ang kontrobersya that allegedly the US ambassador or the ambassador of the Philippines to the US was involved in a transaction facilitating ang isang kumpanya at nakatanggap siya ng suhol. At may isa pa na mga pagkakataon na may mga ina-arrange siyang meeting, gamit niya ang pangalan ng presidente. If this is true, ito ay malaking challenge para kay Marcos Jr. Paano niya ito haharapin na mismo ang kanyang pamilya na ang nasasangkot sa mga kontrobersyang ito, sapagkat hindi tayo maniniwala na si Babes Romualdez bilang ambasador supposedly ng Pilipinas sa Estados Unidos ay walang napakinabangan doon sa transaksyon niya na papasukin ang mga Afghan national sa Pilipinas na hindi dumaan sa masusing pangsiguridad na evaluation pero may malaking pundong involved. At pati po ito ang pagbroker niya ng mga EDCA extension and additional sites, no? Talagang hindi na nagpakatuta itong si Babes Romualdez sa interes at dikta ng mga Amerikanong amo niya na supposedly ang kanyang boss ay ang mamamayang Pilipino at ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Republika ng Pilipinas at hindi ang dayuhang mga bansa at gobyerno. Subalit sa lumalabas ngayon, nagagamit ni Babes Romualdez ang kanyang posisyon para magkaroon ng ganitong mga undue favor equivalent to corrupt practices. Ayun. So, kung totoo itong transmittal letter and endorsement letter na inilabas ng Office of the President as pinirmahan po dito ni Deputy Executive Secretary Annalisa Logan at na-forward na sa Department of Foreign Affairs, then dapat ang ginawa ni Marcos Jr. dito ay pinag-utusan na niya si Department of Foreign Affairs Secretary na i-recall o magkaroon po ng leave of post itong si Romualdez. At i-assign mo na siya dito sa head office. Kailangan po, kapag may ganitong kontrobersiya at mga anomaliyang pumuputok, kung ikaw ay hindi nagtotolerate at ikaw ay naninindigan bilang presidente ng tamang poder at kapangyarihan na magdisiplina ng mga tiwaling opisyal, kahit yan ay pinsan mo pa, kagaya ng ginawa nila Romualdez at Saldico, na pabayaan sila na ganun lang ang pandarambong na gagawin nila for the last 3 years, at ngayon lang nagsalita si Marcos Jr. Ito last year pa ito na naririnig na ang pangalan ni Babes Romualdez, pero hindi siya nire-recall ni Marcos. The least that the president can do kapag may alingas-ngas at may ulat ng mga pagkakaroon ng tiwaling hakbang at gawaing mga korap at mga anomalya ang nasasangkutan ng mga public officials nila, lalo na po at mataas ito na panunungkulan bilang Philippine Ambassador to the US, is a major post ng ating Philippine mission, dapat pinarecall ito sa head office. Si Babes Romualdez pending investigation, at kung kinakailangan ito ay puwersahang pa-resign na. No? Kasi makapal din ang mukha nitong Babes Romualdez, no? Breaking news, may dito sa Facebook, no? Kung ano-anong sinasabi niya, mga breaking news. Si Pangulong Duterte na natagpo ang nakakulong. Zombie ka ba? Anyway, let us update this, ano? Malaking bagay po ito na may letter na lumabas. At kung ito'y totoo at ito ay ipinadala na sa Department of Foreign Affairs, this is now a challenge call to the Secretary of the Department of Foreign Affairs kung bakit hindi pa pinaparicall itong kulukoy na si Ambassador Babes Romualdez na
talagang sinusundan ng kontrobersiya ang kanyang mga ginagawa. In fact, na makaharap ko po ito sa isang official mission noong 2022, that was November, kung hindi ako nagkakamali, ay sa opisina niya mismo, dahil nalaman niya na ako ay nanggaling bilang isang kadre ng CPP, NPA, NDF, he was insinuating and even telling me to make a comprehensive report kung paano ginagamit ng Chinese Communist Party ang Communist Party in the Philippines upang gamitin sa pag-infiltrate sa gobyerno. So sabi ko sa kanya, Ambassador, 1976 pa po, wala ng fraternal relations ang Communist Party of the Philippines at ang Communist Party of China. So, I cannot be truthful sa aking narration kung gagawin ko yan just because nais nating isupport ang narrative ng Estados Unidos. Sabi niya, sige lang, akong bahala. Just try to make a report. Hindi ko ginawa yun kasi yun ay pandaraya. So, hindi pa ako nagdududa dito kung hindi man authentic ang document, so be it. Pero ito ay nanggaling na impormasyon sa loob mismo ng Malacanang na pinapaimbestigahan na pala ng Office of the President ngayon, itong si Ambassador, Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez. Pero hindi naman pinarecall ni Marcos. That's another story. Okay? Dapat pag ganyan po na may alingas-ngas at may mga ulap ng katiwalian, ikat na kaagad sa posisyon. Pabilisin ang investigasyon, sampahan ng kaso, palayasin sa poder, at i-prosecute at papanagutin. That should be the correct leadership position that Marcos should have taken. No? Pero hindi niya ginawa eh. Ganyan din po ang kanyang naging patumpik-tumpik na attitude towards kay Romualdez, kay Martin Romualdez Tambaloslos, at towards kina Saldico. Okay? Hindi nga niya ipinanawagan sa Department of Foreign Affairs na pabilisin at unahin po ang pagsampa ng kaso laban kay Saldico at pati sa Anti-Money Laundering Council upang lang sa ganon ay mapakansila ang Philippine passport issued to Saldico. Wala po. Walang ginawa si Marcos na ganon. Kaya hindi tayo magtataka kung bagamat mabigat itong involvement ni allegedly ni US or the Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, sa kontrobersya na involved niya ang kanyang posisyon na gamit niya pati koneksyon kay Marcos para allegedly makakuha ng 23 or 28 million pesos na suhol para makapasok sa operations dito sa Pilipinas ang Starlink Internet and Satellite Connections, at ang nagdidistribute nito, ang Data Lake, ay pati po ang iba pang mga controversial meetings niya na pinagkakakitaan niya allegedly, pinaimbestigahan na, but we need concrete actions on the part of Marcos Jr. Abangan po natin ito kung ano ang magiging hakbang ng Department of Foreign Affairs Secretary hinggil sa forwarded and endorsed complaint and action requested against Babes Romualdez, no less than by the Office of the President. Dahil hindi na po ito mapigilan eh. Mukhang kakalat at sasabog na po ito. Sana ganito din po ang magiging actuations at magiging pag-uutos ni Marcos pagdating naman po sa mga kongresista, mga senador, mga DPWH, at lalo na itong very, very controversial na naging operator ng pandarambong at pandurubo na ngayon ay nagtatago at nakatakas na at pinatakas, obviously, ni Martin Romualdez, and most likely with consent of Marcos Jr. We're referring to Saldico. Ngayon, kung hindi ito magagawa ni Marcos Jr., di lumalabas na siya din po ang talagang nagpapatakas upang hindi siya mapuruhan at hindi maipagdugtong papunta sa kanila ang ganitong mga kontrobersiya. Hindi natin nalaman na kung ano nangyari doon sa Afghan nationals na pinapasok, mag-transit dito sa Pilipinas bago dalhin sa Amerika, dito i-process sa atin. At malamang sa malamang, ito yung nire-repair na mga questionable na mga transaksyon na pinasukan ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez. Ayan. So sa nakikinig po na nagpadala ng impormasyon na ito,
we appreciate po the input, and sana mabigyan nyo pa kami ng karagdagang aksyon hinggil dito sa sumasabog na kontrobersiya ng panibagong anomaliyang kinasasangkutan ng pinsan ng presidente na si Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez. Puntahan natin itong reklamo ng milyong-milyong mga manggagawa na mga empleyadong kawani ng gobyerno at pati na po ng mga pampublikong guro, mga local government officials, and many more. 2.2 million ang government employees na sakop ng GSIS at nagko-contribute po sila dyan every month. At ang mga pensioners naman po na nakapagtrabaho at nakapag-contribute while serving the government for at least a minimum of 15 years, ngayon ay nababahala din. Sapagkat hindi na makikita ngayon kung maibabalik pa o may balik pa at marirecover pa ang 8.8 billion pesos na pundong pinaghirapan mula sa dugo at pawis na mga kontribusyon ng mga kawawang empleyado ng gobyerno. Ito po ay undue and very dangerous exposure na pinasukan ng GSIS. Mantaki mo nagpasok siya ng investment na 456 million pesos sa Figaro chain of restaurant. Bakit? Ano ang special sa Figaro? Siguro kung Jollibee yan, ay baka sigurado tayo na hindi manulugi sapagkat isang brand in business ang Jollibee na matagal o mahirap mo palugiin. Pero almost 500 billion pesos, 456 million, almost 500 million pesos, ang pinalabas ng GSIS at walang transparent report anong nangyari papunta sa Figaro restaurant. Mayroon din po dito sa Sugal, 220 million pesos daw ang ipinalabas para magkapital dito sa DigiPlus, which is Sugal po ito, online gambling at naging kontrobersya. Isa pa, Alternergy. So mayroon din po sa Nickel Asia at Mundinisen. Ang mga investments na ito ay considered ng mga eksperto sa financial management as very risky, na pwede pong mag-collapse ang investment at hindi na mababawi ang pundong pinaghirapan ng ating mga kababayan na umaabot po sa 8.8 billion pesos. Siguro marami sa nakikinig ngayon kay Eric, naalala nyo pa ang naging problema ng pagbagsak at pagkalugmok ng College Assurance Plan. Isa sa pinakamalaki na pre-education and trust fund, na ito ay kumalat noon noong 1980s hanggang late 1990s bago mag-collapse ito. At ang bilyon-bilyon na pondo at properties ng CAP ay ininvest nila sa mga real property at mga financial market. Ngayon, nagkaroon ng economic worldwide meltdown, particularly sa Asian region noong 1997 and 1998. Nag-collapse ang mga real estate market, bumagsak po ang stock market at bilyon-bilyon na pondo na ininvest ng College Assurance Plan mula doon sa pinaghirapang pondo na inipon para sa college education program ng mga anak ng mga milyong-milyong Pilipino na wala at naglaho na parang bula. Ayun. Gayan po ay buhay na patotoo na kapag hindi handa, walang market study, and walang actual financial feasibility and investment plan, basta nagpalabas ka ng pondo at ngayon lumalabas nga na mumukhang mahirapang i-recover ang 8.8 billion pesos na pondo ng GSIS dahil napunta sa mga kumpanyang hindi naman transparent na nagkaroon ng market study and financial feasibility study. And that is the reason why kinukumpara natin na ang possibility ng nangyari na pag-collapse ng isa sa pinakamalaking pre-ned company na umabot sa bilyon-bilyon ng assets po nito, ang College Assurance Plan, ay dahil po sa maling desisyon na mag-invest sila sa real property na may ganong pattern na makikita ngayon sa GSIS at sa questionable na mga investments. Anong nangyari po? Wala.
na nalusaw, nawala ang mga pondo at pinaghirapang perang inipon supposedly para sa college education ng mga anak ng mga mahihirap na pamilyang Pilipinong nagsusumikap na makapag-aral ang kanilang mga anak. Wow! That is the point why we are raising a serious question on the decision of GSIS President Wix Veloso at mga board nila. Bakit nyo pinayagan na lumabas ang 8.8 billion pesos na pondo ng gobyerno na walang kasiguruhang ang mga investments na ito can be recovered at upang mapabalik at muling tumubo at lumago ang napakalaking amount o perang inyo pong isinugal. Yan ay hindi may paliwanag. Naglabas lang ng motherhood statement itong si GSIS President and General Manager Wix Veloso na hanggang 2058 daw hindi pa masasaid ang pundo ng GSIS. Di kulukoy. Ibig sabihin niyan habang hindi pa nasasaid ay hahatawin pa rin niya kahit na bupuls at tarantado ang kanyang investment scam at mawawala ang bilyon-bilyon na pera dahil hanggang 2058 may pera pang GSIS, titirahin pa rin niya. Di baloktot at bulok na kaisipan yun. At yet again, kagaya po dito kay Babes Romualdez, wala po tayong narinig ni anumang immediate administrative intervention on the part of Marcos Jr. Siya po nag-appoint nito kay Wix Veloso. At ngayon, lumalabas na nagrereklamo ang mismong mga top executives and mga senior officials dati ng GSIS dahil nakita nila ang delikadong pattern ng pagkalusaw ng bilyon-bilyon na pundong pinaghirapan ng dugo at pawis at sakripisyo ng ating mga kawani, ng empleyado ng gobyerno at ng kanilang mga pamilya, pati ng mga retirees, and yet ngayon nilulustay sa peke at questionableng mga investments by the billions of pesos. Okay, mabuti na lang hindi nag-member ang asawa ko dyan. 27 years siyang working ngayon. Kung nagkataon parang tinapon lang niya ang pera niya. That is correct, Juana, no? Kaya nga yan ang problem ngayon. But the President must intervene because GSIS is the primary state pension fund. No? Ang SSS, private workers po yun, mga private employees. Ito po ang 2.2 million workers ng gobyerno, nakasalalay po ang kanilang pensyon at retirement benefits mula sa GSIS. Subalit pinaglalaruan lang ng liderato na inappoint ni Marcos sa kanila. Kaya nga tayo nagtatanong, bakit ganito ang uri ng pamumuno ni Marcos? Walang direksyon, walang pakialam, at walang decisibong aksyon kahit na inirarampa na ng mga magnanakaw ang kanilang pagmumukha na nagnanakaw sila, and yet pailing-iling at paluha-luha lang ang style ni Marcos. Mga kababayan, baka isunod na rin ang pag-ibig. Kaya nga po, yung pag-ibig kapag yan ang nawala, problema talaga yan, ano? Mga kababayan, ganon din po ang PhilHealth. Ngayon, ganon ang problema ngayon. Itong si Boy Soplado, Hambog, Ralph Recto, ay kinuhanan nila ng 60 billion na mahigit na pundo ang PhilHealth para itabon nila doon sa pinagnanakaw sa flood control projects at sinita sila ng Korte Suprema. At ano pong sagot ni Marcos, di ba balik na lang po namin. Kaya mga kababayan, malinaw po na ang ating pag-uusap ngayon ay walang ampat ang kontrobersya ngayon na sumasabog sa loob ng gobyerno ni Marcos mismo. To the point na sinabi ko nga sa isang video analysis ko, gumuguho ang pader ng palasyo ni Marcos sapagkat hindi na po mapipigilan ang mga kontrobersiyang ito. Idagdag pa natin itong si Boy Buwis, mantakin mo, Netflix, Lazada, Shopee, Timo, Prime Amazon at iba pa, may pataw na buwis na 18%. Iyon na nga lang po ang mga taong bayan ang kanilang kayang makapurchase sila na i-deliver sa kanila kahit mura lang. At the same time, may mga access sila sa video na hindi na kailangan pumunta ng mga sinihan. Bubuwisan pa ito nila Ralph Recto at ni Marcos, at ang papupuntahan po nito, pagnanakaw at pandurubo ng mga magnanakaw na congressman, sindikato at kriminal sa DPWH, at pati po ang mga kriminal na contractors. At ngayon lumalabas, kasabwat pati ang Commission on Audit
ilang opisyal nila, pati po ang Department of Budget and Management.